bihira ang kinakasuhan ng plunder. Di ba? So yung mga kinakasuhan po na nagnanakaw, nakakalabas agad. At pagkatapos noon, gumagawa uli. So baliwala yung kaso. Tinatawanan lang. Ano yung bagong sinasabi ng lawyer? Meron kasi Supreme Court ruling, GR number, ito binigay lang sa akin to kaya dapat mapag-aralan ito ng mabuti. GR number 241383. Ang sinasabi dito, the proper penalty, as regards the proper penalty, we must stress, sabi ng Supreme Court, that RA number 10951 amended Article 216 of the Revised Penal Code. At ang nakalagay dito, the penalty, ito, panghuli, the penalty of reclusion temporal in its maximum period if the amount involved is more than 4 million pesos. Mahina pa yun. But does not exceed 8 million pesos, etc., etc. Kulong agad. If the amount exceeds the latter, the penalty shall be reclusion perpetua. Reclusion perpetua, non-bailable. Non-bailable. 8, pag 8 mahigit. 8 if the yung 4 and yung 4 pwedeng bailable. Pwedeng reclusion temporal. Yung more than 8,800,000 non-bailable na yan. Perpetua. Yan ang sana pag-aralan nito na mabuti ng ICI. At para ba kumbaga meron agad na kaso at napatunayan yung pera nagkalipatan. Kulong agad. Malversation kagaya ng Ghost Project, malversation of public funds kaagad yun. Pwedeng gamitin niya kasi ang gusto ng presidente pare, gusto niya kulong. Yes. Kaya gusto niya solid. Yes. Ito kaya po sinasabi niya, hindi pwedeng dahas-dahas. Yes. Bara-bara na lamang ba? Hindi pwede. Ang investigasyon. Kaya ang gusto niya, solid case, fund sourcing. At saka use of funds. Yan. Yan ang dapat po makorek. Pareho. Sino ba ang gagawa niyan? Dapat yung DBCC group, yung economic management. Economic team ni Presidente. Marami po kailangan baguhin. Reforms. Systems. So, kakailangan nila ang cooperation ng Kongreso. Yes. Kasi yan po yung kumbaga, yan yung ating yan ang magbibigay yung overall, yan yung bird's eye view na dapat mangyari dito sa Pilipinas. Nangyayari nga ba, parin Jonat? Si Presidente, nag-outline na siya, nation building, ito yung gagawin natin over the next 6 years, ganito iniisip ko, ganito. Kasama dyan yung realignment ng budget, by the way. Yes. Yun yung doon po masasama yan, yun sa proper use of funds. Okay? Kaya i-realign yun kung saan kailangan. Revenue generation and revenue use. Yan. Ganyan po. Yan. Hindi yung resignation, hindi yung reset. Mahirap yun. Yung reset in the first place. Mag-resign lahat. Tama yung wishful thinking yan. Tama yun. Anong wishful thinking? Wishful thinking talaga yan. Every time na meron kang para kang... Hindi, gusto lang daw ni Senator Matet? Senator, Si Elmer Messina nagsabi nun. Si Matet. Senator, nga ba yan? Ang dami palang pangalan. Alan Peter. Yung isa naman, sabi si Caldero daw. Iba naman yung Caldero. Senator Ikaw Alan. naman, Cotton. Yung kanya naman yan is to start a national discourse. Ayun. Na talagang malala itong nangyayari sa atin. Discourse. Just to emphasize, gaano kalala to the point na gusto niya mag-resign na lahat, reset. Kaya siya binalikan ng kapatid niya. Oo nga. Mauna ka na. Sa akin, yung ombudsman, yung presidente para usigin niya after the term, it will never happen because of the setup. May flawed ang ating ombudsman setup. I-appoint siya kalagitnaan nung term ng presidente. And therefore, maaabutan niya yung first 3 years ng presidente. Appointed siya ng presidente na yon. Nangyari na po yan.
si Conchita Carpio Morales, 'di ba? Ano yung ginawa niya kay Usurpation ng authority. Ganyan din niya kay Uncle Sam. Pagkatapos Good morning, ng Uncle kay Sam. Duterte, Sam, wala ring galaw. It's a flawed setup. Yun ang sinasabi natin. Sa ibang bayan po, meron silang similar concept. Pero ano elected. Iba yan. Elected, hindi appointed. Baka yun ang pwede nating tignan. Eventually. But Bakit ba naging appointed dyan? Doon sa Constitution? Under the Constitution, naging kasi yung election ng ombudsman, parang sinasabi nila, magiging masyadong partisan. Partisan. Ngayon, ang sinasabi nila, di mas lalong partisan niyang appointed. Anyway, it is a constitutional office and you can only be removed as ombudsman by impeachment. So you can be independent? Yan ba nangyayari? Throughout the history of this office? That never happened naman. Well, in the case of the first ombudsman, meron bang malaking isda? Di ba si Desierto yata? No, the first ombudsman was Justice Conrado Vasquez. Okay. Hindi, si Desierto was meron ka ba natatandaan, parin Joel, na malaking isda na nahuli na nadali ng ombudsman? Wala ako matandaan eh. Yung mga nag-ano sa palengke na municipal worker, nadadali ng ombudsman. Chilean Bass walang nahuli. Hindi, meron. Walang nahuli. Hindi, may mga nakulong naman. Meron. Pero yung mga big fish, meron ba? Yun ang ngayon natin masusubukan kung paano kasi ang kung narinig niyo yung initial na interview kay Boying, Boying. Secretary Boying. Ang sinasabi niya, matagal ko ng 1987 kasi sabi niya, kami nag-bar. So that was the first bar after the 1987 Constitution was adopted. And sabi niya, I was so impressed with the ombudsman powers. Kaya I had always wanted to test whether it can be one of the pillars of our democracy. Something like that. Kasama po dyan, Pasig City Congressman Roman Romulo. Ako, pati ba naman si Congressman Romulo? Kasi sinama siya ng imbitahan ng Uswag Ilonggo Party List, James Ang. Quezon City Congressman Patrick Michael Vargas, Marvin Rillo, Marivic Co. Pilar, Juan Carlos Atayde. Ako, malulungkot si Maine niya. Juan Carlos Atayde. Yung ganyan si Maine. Agap Party List, Nicanor Briones. Marikina City Congressman Marcelino Chodoro. Bulacan Congressman Florida Robes. Dami nito. Romblon Congressman Eleandro Jesus Madrona. Laguna Rep Benjamin Agarao, Anwaray, Florencio Gabriel Noel, Mindoro, Leody Tariela, Quezon, Reynante Arrogancia, Aklan, dami nito. Dami Chudorico Haresco, former Zamboanga, Sibugay, Congress woman Antonieta, parang Punyeta. Antonieta. Piudela. Okay. At Caloocan, Dean Asistio. Dami na. Again. Ito naman ICI, ang dami. Again, klaruhin natin na hindi yan whole departure yan. Ang tawag dyan ay lookout order. Pero maano na rin yun. Monitor and then i-relay yung information kung sakaling nasa airport sila. May latay na rin yun. Pag ganyan. Ito naman ICI, did you ever try to investigate and properly come out with something with certainty? You have to make a decisive move, pare. Hindi. Yun ang akin dyan, pare. Hindi, sa bagay. Tama yung punto ni Jonah. Ang gusto ng taong bayan, kulong eh. Nagsasalita nga yung ambassador sa US. Anong pangalan nito? Mary. Hindi, yung ambassador natin sa... si Babes. Babes, anong first name niya? Jose. Manuel. Valdez. Periodista po yan na naging ambassador. Ang sabi niya, naapektuhan na ang investors' confidence dito sa mga nangyayaring corruption. So, sino paniniwalaan natin? Si DecGo
o si Ambassador Romualdez. Maaari nyo kay Ambassador Romualdez, yung sa US. Yes, nakakausap niyo. Ang sinasabi siguro ni Decgo, dito sa local. Okay? Pero, hindi mo masasabi yan hanggat walang survey. Yes. May survey lang po para sabihin niya. In other words, si Decgo, gusto niya ring i-prop up. Yes. Sa trabaho niya yan. Understandable. Understandable. Dahil siya Pero walang basihan yung sinabi niya. special economic... Yun lang ang gusto ko i-point out. Walang basihan yung sinabi niya na mataas ang business confidence. Special advisor on economic... he has his finger on the pulse of the economic and financial tayo po ang situation. pinakamababang foreign direct investment dito sa ating region. So, paano mong sasabihin na ganadong-ganadong negosyo? Mahirap sabihin eh. Ang sabi ni... Kulelat tayo sa natatanggap na FDI. Kulelat tayo sa tourism. Pinakamababa ang ating return on tourism investment. Ang sentence naman kasi ni Decgo. Secretary Go ay the investment pledges remain intact. Oo. Pledges. Kaya nga business... Bakit may bumabawi? Kahit kailan wala namang babawi ng pledge. Pledge kaya lang yan eh. Kaya kayong mga nag-pledge, huwag kayong magkakamali. Nabawiin yung pledge. Wala kayong incentives.